may nakita si Sir Gala, kasi ang nakita ko. Hindi ka sir. O si Colonel Galang, hindi mo natin kaya si Juan. Si General Garcia. Kakahiya naman sa kanya, baka sabihin, pala ko eh. Siya yung lead eh. Sige, sir. Hindi lang mga bossing ha, pasensya na. Ito na. Naka-speed dial naman siya sa akin. Nahulog, basta ka. Nagkamali yung press statement ko, visit nakakahiya. Hindi pala Marine si Air Force. Air Force. Hindi kaya ma-deny siya ng bail. Flight risk eh. Air Force eh. Hindi flight risk. Joke! Kaya naman no. General Garcia. Air Force pala, Pilipinas. Meron lang namin sila interview. Ay sige, okay. Dumating sir. Hindi pa yan. Last to disembark yun eh. Last ba? Oo. Siyempre, para hindi may scandal yung kaya sila kayo. Si Cherry. Lumanding na ba daw? Hindi yata siya. Delayed daw eh. Alas 11. Hindi, biro na. Sa frequency. Na-divert daw sa Kuala Lumpur. Biro lang kayo doon. Isip ko lang kayo may pagkain dyan ah. Yes, sir. Attorney, unang-una, itong process na mangyayari, pagkagaling dito sa airport, ano po ang mga next na mangyayari? I-turn over po si General Mopi sa CID. Video ka tayo, video. And then diretso for Camp Carigal for processing. And then, of course, ayon po sa rules of court, he will be taken to the court that issued the warrant, which is branch 77 po ng lungsod ng Quezon City. So, doon na po ipoprocess ang kanyang bail and hopefully, kung kompletong requirements ay ma-issue na po yung release order within the day. Bakit po si RTC Hindi po kasi ako privy doon sa process kung paano na-file. Pero alam nyo, I will just take this opportunity po para pasalamatan ng ating Pangulo, si BBM, sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpo-protesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man pong nag-advise sa inyo na mag-proceed against the General Focus na bine-ventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pagkaraniwang Pilipino. Eh kung sino mang nag-advise po sa inyo doon, bangag po yun. Ang galing po yung nag-advise sa inyo. His privacy respected. Yung cellphone mo Sir, kapag pero ito sa... kamusta siya ngayon? Ito po ay arrest kasi Kita yung camera mo yun. ngunit immaterial naman po kung na-aresto o na-surrender. Ang importante po ay yung right to post bail ay atin pong ma-honor yung nakaraan. Attorney, ano po ang That will be sub judice. Ang masasabi ko lang po, to the best of our abilities as lawyers, hindi lang naman po ako abogado, nandiyan po si Attorney Torion, nandiyan po si Attorney Levi Baligot, ay we will do our best to defend our client. Attorney, ano po ang pinaka-side ng inyong kliyente? What does he have to say about all of this? Well, of course, sabi naman niya noon at nagpahayag siya, well, kung siya ay mape-persecute, tutulugsain at makukulong para sa paglaban sa katotohanan at laban dito sa iskandalong floodgate, ay ikararangal niya na siya at jail is the only place for decent people. Sir, base sa kanyang Facebook account, nagpo-post pa rin siya online. Matapos ba nitong pag-issue ng warrant, pwede ba nang itigil ba ba niya o ano lang? Hindi po kami titigil, hindi lamang si General Focus, kami po lahat. Kung ang aim ng ating pamahalaan ay takutin po kami, sorry po, may correction pala. Camp Crame na pala po dadalhin. I'm sorry kasi yun ang last information sa akin. I apologize. Yung mga statements po niya. Kasi in-interpret po na ito daw ay pag-i-incite o panghihikayat para ang mga tao ay wag galangin ng gobyerno at ang mga
ating mga nasa active service na mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan. Ngunit in general terms, kung titignan nyo po, wala pong ganong intensyon at wala pong ganong meaning that should be ascribed to those statements. Attorney, can you tell us more about the isang meeting nila mga representante sa pangunan ni Pops ko kasama sila Wala po ako roon eh. So, I cannot tell you. Kung ano mang masasabi ko hearsay yun. So, walang value yun. Pero siya nagpag-meeting siya kasi I will not confirm nor deny that. Hayaan nyo na po yung mga nandoon na magsalita. Kasi wala po ako sa lugar. It would not be my place to talk about something that I was not part of. Ang matagal na pong ginagawa ito. Kung natatandaan nyo, sabi ni Secretary John Vic Remulla, kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niya narinig yung programa ko. Mr. Secretary John Vic Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Sige, demanda mo ko. Para sa taong bayan, para sa bayan. Bakit hindi yun ang habulin? Bakit yung mga lumalaban para sa katarungan, para sa mga walang boses na namatayan dahil sa baha? Hindi yun makakibo, tahimik, inilalaban namin para magkaroon sila ng justisya. Ang liliit na isla nung hinuhuli nyo eh. Gusto namin yung Blue Martin. O diba? Masarap ito na. Blue Martin. Hindi pa na Blue Martin. Blue Martin. Joke lang. No, but seriously, General Pocis is a commander officer of the Armed Forces of the Philippines. Bago kami manggulo sa tao, ibang klase panggulo gagawin namin. Gusto namin manggulo. So maraming salamat po. Tulungan nyo na lamang po kami sa aming paghahanap ng katarungan para managot ang tunay na mananagot. Nung araw, ang ingay-ingay ninyo sa pananagutan eh. Eto na ngayon, pananagutan, bakit tahimik kayo? Yes, Di ba? laban tayo. Salamat po, maraming salamat. Laban tayo, nandito na. Dito na laban. Okay. Wala na kasi. Attorney Garcia. Dito idadaan mo doon sa may VIP lane pa ron eh. So yun ang may- inaabangan natin. So may iba pa malalaman sa natin location? mamaya pag-process sa Camp Crame sa CIDJ Head Office NCR. So available naman itong kaso, kaya lang ang masakit rito, ang inaasahan natin aarestuhin yung mga involved sa malawakang anomalya eh. Yung buhaya, sir. Corruption eh. Yung mga buhaya. Kaso ang ngayon ng inaresto, yung sumisigaw ng katotohanan, doon tayo nagtataka eh. So abangan natin mamaya, tutukan natin ito. Tutukan natin ito ha, huwag tayong aalis at Sige, sir. supportahan Sir, natin si General Romy. ano mo ba yung ikinaso kay General Romy? Dalawa yun eh, yung rebellion at saka inciting to sedition. Yung rebellion is na-dismiss ng korte yun at naiwan itong inciting to sedition. Ang pinagmulan, yung mga posting niya sa Facebook at yung mga pronouncement niya sa rally. So, hindi naman pronouncement lang ni General Romy yun, pronouncement ng taong bayan yun eh. Sentimiento ng taong bayan. So, meron talagang problema sa gobyerno natin. Pero billable yung kaso na yun, sir. Available naman yung kaso. Kaya lang ang masakit ron, bakit yung mga nagsasabi ng katotohanan, yun ang ginigipit at kinakasuhan. Samantalang yung mga nagkurap ng bilyon-trilyon, malaya pa ngayon na idadivert na nila yung mga ninakaw nila sa ibang bansa, ibang lugar. So, tutukan natin ito, huwag tayong alis at hintayin natin dumating si General Romy. Ano po yung masasabi nyo na bawal na raw pong magsabi ng BBM resign? Ay, hindi pa pwede yun. Magkakagulo pagka yun ang ginawa nila. Ibig sabihin yan, wala na tayong maasahan sa executive branch, wala na tayong maasahan sa legislative branch, judicial, ganun rin, wait and see. Alam ng buong bayan, ang AFP, hindi man lahat, PNP, karamihan, nabayaran rin. Saan tayo papunta kundi lumaban? Wala namang hayaan natin na yung konting natitira nating dignidad, mawala pa. Kasi hindi natin maprotektahan yung nag-iisa nating buhay. Si Laban na tayo. Remulla Ombudsman, kung magsasabi na bawal mag-BBM resign ang Supreme Court, yun na.
kung Supreme Court ang magsasabi na bawal magsalita, Oo. hindi pa rin pwede. Hindi pa rin. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng bibig para magsalita eh. That is a Wala violation. magbabawal na batas na magsalita tayo sa totoo lang. Basta ang sinasabi nating katotohanan. Pero itong ginagawa nila kay General Pope, sir, tuloy-tuloy pa rin si Sir Pope. Lalong mag-iigting ang galit ni General Romy at tayo rin sa United People's Initiative, lalong mag-iigting ang galit natin. Oo. Dahil malinaw naman ito pagsupil sa kalayaan natin magpahayag ng katotohanan. Sa So lalo tayong lalaban at lalong hindi tayo titigil. Susupil ng wanang sa Bill of Rights natin. Yun ang gawin natin. Salamat. Salamat po. Salamat, sir. Salamat, sa inyo. salamat po. Harangin natin yun. We demand that sumakay kayo. Kayo sumakay. Harangin natin yun. Ayan na guys, oh. Nandiyan na. Dagdagan ng pwersa. Dagdagan ng pwersa. Harangin natin. General. Huwag kayong aalis dito hanggat hindi namin nakakausap. Ayan mga kababayan, nakahandkap na yung kamay ni retired General Romeo Major General Romeo Poques, no? Mga kapatid, pakinggan niyo ang aming kahilingan. Kami ang batas, ang taong bayan ng batas. Pakinggan niyo ang aming kahilingan. Kayo ay isang aming pinapasweldoan lamang. Naka yung pula na yan, oh, yung pula na Huwag tayong susunod sa illegal na order. Pakiusap lang namin. Sumunod kayo sa batas. Huwag tayong susunod sa illegal. Sundin natin ang proseso. Kayo mismo lumalabag sa batas. Kayo ang tagapagpatupad ng tama, hindi mali. Dapat marinig nyo, maintindihan nyo ang sinasabi namin. Simple lang naman, lawyer. Makidali lang po. Makipag-usap ang lawyer to lawyer. Hindi ito optional. Karapatan ito. Hindi po ito pakiusap. yan sila Attorney Perdi Topacio at saka si Colonel retired Colonel, no? Mitran. Lawyer lang naman. Kailangan lang siya kausapin ng lawyer. Para walang gulo. Tinatago nila eh. Ayan, at least media, nakita nyo. Oo, tinatago. Yan lang, taong bayan. Narinig nyo, taong bayan. Hindi na umiiral ang batas. Yung lawyer, ayaw patuloyin. Ito ang tinatawag batas militar, silently. Hindi na susunod ang tamang proseso sa batas. Violation po yan ng constitutional rights. Yung ina-arresto ninyo. Kayo bang mga ordinaryong Pilipino? Pumapayag kayo yan? Inuuli, walang abogado? Ano na sa kabila? Walang Ayan mga kababayan, tinakas na nila si retired General Major General Poques. Tinakas ng mga taga CIDJ. Ayan, kinidnap. Kinidnap nila. Oh, kinidnap. Talaga may hilig sila mangidnap. Nangidnap na naman. May panibagong kinidnap si Bongbong Marcos. Ah, kidnapping.